Magandang araw! Nandito tayo sa bayan ng Mugpog upang alamin ang kasaysayan ng Moryonan. Ating tatalakayin kung sino-sino nga ba ang unang 7 Moryon at atin ding malalaman kung kailan nga ba nagsimulang makinlok ang kababaihan sa tradisyong ito. Kaya tara, pag-usapan natin to. Okay, so ang Bayang Mugpog ay itinatag noong 1807. Nahiwalay siya sa Bayan ng Buwak at naging isang ganap na bayan noong 1807. Yan. Regarding nga doon ay wala akong alam na hindi ko pa na ipapa-research ng malalim yung regarding sa pagkatayo ng kaunang-unahang simbahan dito sa Hugpog. Pero itong San Isidro Labrador natin ay parang 1807 din. Pero meron pang mas nauna dito sa San Isidro Labrador yung nasunog doon sa tapat ng hilltop. Pero I'm not so sure of the date and we are still looking on it. Yan. Regarding sa Moriones, ang daming speculations kung kailan talaga. But as per the record of Father Janicio Santiago, it was during 1887 na pinasimulan nila yung Morion. Pagsusuot ng maskara ng Morion. Oo. So ngayon, sa manpower, medyo parang 5 ang mangukit natin dito sa Mugpog. At karamihan ng ibang bayan dito sa Mugpog nagpapabawas para kulang na rin yung 5. And we want to export also. Diba? Doon sa parte yun ng manpower, we are having some trainings for them. We will be having actually trainings for them. And before nagkaroon na rin sila. And I would like to commend this, of course, our body na talaga nagtuturo ng mga kabataan, syempre. And also, si Sir Gilbert Monsanto, ang Samahan ng Moryon ng Mugpog. We are having this initiative to train some Moryon actually. Moryon din yung mga train nila to curve mask. For the sustainability, of course. And also, just this last week, I think, we had a project with Samahan ng Moryon ng Mugpog and DNR Marinduque na nag-request. Actually, this is the initiative of Samahan ng Moryon ng Mugpog na humingi kami ng mga kahoy sa DNR at yung mahihingi na yun will be carved for free ni Gilbert Monsanto and company, yung mga tinitrain nila, at yun ay ibibigay nila doon sa target beneficiaries nila ng mga bata or kabataan na gustong mag-moryon pero wala silang capability financially na makapagpagawa ng maskara kasi medyo pricey ito talaga. Yung sa aking kaunting kaalaman dun sa gawa ng kasuotan in general. Although traditionally talaga ay kahoy yung gamit sa mga maskara, open naman yung mga Moryon na gumamit ng yung fiber, yung mga nagagawa na lang sila ng molde para sa ganun ay somehow ay mas madali kasi siyang, hindi ba mas madali, kundi parang mas mabilis siyang magawa kaysa yung sa pag-uukit. At dahil na rin sa kadahilanan na hindi palaging may available na kahoy. At minsan din ay hindi kayang basta bumili ng mga mag-uukit ng kung magkano yung pagbili or pagbenta yung kahoy na nakikita nila. Sa ngayon ay nakita namin with the recent talk with the DENR na meron pala silang
open sila na magkaroon ng partnership with the Samahang Moryon ng Mugpog na if ever daw meron lang kaming lupa na maaaring mapagtaniman, ay pwede silang magbigay ng mga pangtanim. So, parang ganun yung nakita namin ngayon na gusto namin sanang i-push kapag meron na kaming nakausap or nahanap na willing na magpagamit muna or baka merong moryon na merong lupa, na pwede namin, na suitable din naman doon yung mga atanim na maaaring maging maukit. Dahil pumasok din sa ating usapan yung sabi nga namin, paano kung eventually in a few years from now ay mahirapan na lalo kaming makahanap ng mga kahoy na aukitin para doon sa mga maskara. Although, pag tinignan ninyo or baka hindi ko alam kung nabanggit na rin kanina ni Gilbert, nag-interview kay Gilbert, na maraming maskara ng moryon ang inapamana. Talagang buhay pa siya. Yung kahit yung mga luma ng maskara na naaalagaan ay nagagamit pa hanggang sa ngayon ng mga apo ng mga dating moryon. Gaya ng maskara ko, yung isa sa mga maskara na suot ko ay dun sa kapatid ko pa. At yung maskara na yun ay year 2000 pa siya. So, hanggang kaya mong alagaan yung kasuotan mo, yung lalo na yung maskara mo, yung pag-preserve mismo, hindi ka naman kailangang mag-ukit or gumamit ng kahoy. Although, narami yung namamanata. Meron naman tayong siguro sa tingin ko yung consumption namin ng kahoy ay hindi pa naman ganun karami or kalaki, pero maganda ring tingnan na instead na mabili nga ni palagi or maghahanap kung saan kami mas makakakuha o makaka-request ng kahoy, meron na rin kaming mapapagtamnan na eventually yung mga future generations ng mga mag-uukit ay maaari nilang mag-gamit. Sumali sa 2016. Pero nung high school ako, nakapagsuot ako isang beses pero parang hindi pa ako yung formal na membro nung Saban. Tapos 2016 yung naging Miyembro ka na po. Member. So, mga nasa 10 taon ka na pong kasali dun sa ano eh. bali yung dalawang anak ko, yung pangalawa ko, saka yung bulsong anak ko. Gano'n na po sila katagal po nakasama sa samahan? Yung pangalawa ko ay mag-asyam na taon ngayon. Bali, naunala ako ng 1 taon. Tapos yung bunso ko 5 taon na ngayon. Parang kasi nung una, parang wala akong masyadong sabi ko subukan ko na. Pero parang maganda pala yung na yun ang gagamitin mong way para makapagpasalamat ka sa mga biyayang na bigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ko sigurado kung ilang taon na siya na nagsimula dahil parang based din sa mga napapagtanungan ko mga dating nagamurin. Hindi na rin nila masyadong ma-recall kung kailan talaga nagsimula yung mismong samahan. Pero kung ang napagbasihan natin ay yung isa sa mga pinakamatatandang nagamoryon na siya ay nasa edad 73 years old. Tapos nag-start na, meron pang mga mas nauna sa kanya na mga namatay ng moryon. So, siguro nasa, kung may, ilang taon na yun, more than, may 100 years na rin siguro yun, na may samahan. Kung ganun yung basis natin. Kasi 73 years old siya, tapos merong sa kanyang mas mga nauna pa na mga namatay ng nagamoryon. Ako ay bago pa lamang. 5 taon pa lamang ako sa Samahang Moryon ng Mugpog. Na 5 taon pa rin lang akong namamanata bilang moryon. Ang naging impluwensya ko dito ay yung kapatid ko na naging presidente din ng Samahang Moryon na ngayon ay wala na, pumanaw na siya.
Nagmoryon siya simula nang siya ay 5 years old, si Kuya Dean. Tapos yung mga anak ko ay kasama ko at kasabay ko na nagsimula na mamanata. Kilala niyo ba kung sino ang unang pitong moryon dito sa bayan ng Mugpog? Hindi pa. Ito ay si Andres, si Ami, si Bento, si Castor, si Domeng, si Macario, at si Tenny. Isa lamang itong patunay na noon pa lamang ay buhay na ang tradisyon ng pamamanata dito sa bayan ng Mugpog. Okay. So, wala kaming definite na date kung kailan. Pero, kung titingnan natin, siguro yan yung mga 1940s, 1950s, kung saan nagsimula mag-join ang kababaihan natin, especially yung mga kabataan natin na mag-moryon. Pero again, wala kaming exact details. Pero napakagandang gawing research noon kung sino yung kauna-unahang babae na nagsuot ng maskara ng moryon. Siguro, malalaman namin yan this coming Holy Week if we will try to allocate who was the first female warrior. So, ang gagawin namin ay this Holy Week, we will start with the initial profiling, yung data gathering, na dahil every Holy Monday, nagaparehistro ang moryon. Pero, ang registration lang dati ay pangalan, barangay, edad, tapos kung male, female, gano'n, gawin namin ngayon, level up namin siya, alagyan na namin siya sa isang system or program na doon kami mag-build ng profiles nila. Mag-trace namin kung ilang henerasyon na yung moryon na yun sa pamilya nila, kailan pa siya nagamoryon. So, makikita natin doon eventually kung sino ang naging pinakaunang babaeng moryon or anong taon nagsimula ang nagkaroon ng babae sa pagmumoryon. Magkakaroon kami ng initial data gathering and profiling this coming Holy Week. At gusto namin mabuo yung libro na yun dahil gusto din namin magkaroon sana ng recognition and ma-establish namin kung ilang mga moryon na talaga. At least may matrace kita kung hanggang ilang taon, hindi na natin marirecall yung iba na walang records na sino talaga nagsimula, sumunod dun sa mga unang moryon ni Father Dionisio, yung mga matatandang moryon na namatay na, ilang taon na yung mga pinakamatatagal na nagamoryon, as in ilang taon na sila, ay mabigyan man lang sila ng due recognition as simple as Sangguniang Bayan Resolution, recognizing their pamamanata. Kasi, sa tingin ko ay kailangan ng magkaroon ng established na kwento and documentation yung moryonan dito yung moryones mismo, yung samahang moryon ng Mugpog. Dahil kami yung nananatili pa rin na isa lang kaming grupo sa Mugpog. At sa pagtatapos ng ating talakayan, nais namin iparating sa inyo na ang moryonan na hindi lamang isang pamamanata, kundi isang tradisyon na nakaukit sa puso at isipan ng mamamayan ng bayan ng Mugpog. Kaya tayo ito'y pagmalaki, pagyamanin, at paunlarin.